Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 11:11. Nambobola mo ako, Secretary Tan. Mapagpakumbaba na sabi ni Huang Feng. Katulad ng sinabi niya kay Qiu Ningshuang dati, hindi siya kinakabahan sa pagkakataong ito. Bagamat kitang-kita niya ang aura ng isang superior mula kay Secretary Tan, marami na siyang nakitang mas malakas na aura kaysa sa kanya. Sa makatuwid, hindi siya magiging masyadong maingat sa harap ng aura ng kabilang partido. Kain na, mag-usap tayo habang kumakain. Nakita ni Secretary Qiu na nasa mesa ang mga pagkain, kaya sinabi niya kina Secretary Tan at Huang Feng, sa tamang panahon. Subukan din natin ang luto ni Huang Feng. Umupo na ang lahat at opisyal na nagsimula ang hapunan. Hindi nagtagal, humanga ang lahat sa luto ni Huang Feng. Maging sina Secretary Tan at Qiu Ningshuang ay inilipat ang kanilang mga chopstick ng mas mabilis kaysa karaniwan. Xiao Feng, hindi ko ini-expect na ganyan ka pala. Nagulat talaga ako. Saan mo natutunan to? Nakangiting tumingin si Qiu Ningshuang kay Huang Feng at nagtanong. Sa oras na ito, talagang gamaan ang loob niya. Ang mga kasanayan sa pagluluto ni Huang Feng ay mas mahusay kaysa sa kanyang inaasahan. Nag-aalala siya na baka magulo ito, ngunit ngayon ay tila nag-o-overthink siya. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa karaniwang matatag na pagganap ni Huang Feng, nadama ni Qiu Ningshuang na ang kanyang mga nakaraang alalahanin ay hindi kailangan. Kung walang tiwala si Huang Feng, hindi niya ito gagawin. Ako mismo ang nag-isip. Sinabi ni Huang Feng, pagkatapos ko sa universidad, nanatili akong mag-isa sa Jiang District. Nagrenta ako ng bahay ng mag-isa, at kadalasang nire-resolve ko ang problema ng pagkain ng mag-isa. Kaya naman, sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ako ng ilang kasanayan sa pagluluto. Sa kabutihang palad, hindi ito masyadong nakakahiya. Hindi ka lang nakakahiya, hindi ka naman mas malala sa mga chef ng malalaking hotel na yan, nakangiting sabi ni Secretary Tan. Sa puntong ito, bumilis ang tibok ng puso ni Secretary Tan. Hindi ba naghahanap siya ng chef na may mahusay na kasanayan sa pagluluto? Mukhang magaling itong si Huang Feng na nasa harapan niya. Baka pwede niya itong subukan. Salamat sa papuri, Secretary Tan, sabi ni Huang Feng. Ningshuang, dapat kang matuto kay Huang Feng. Tingnan mo ang kanyang kakayahan, at pagkatapos ay tingnan mo ang sa iyo. Hindi nakalimutan ng ina ni Qiu Ningshuang na pag-aralin ang kanyang anak sa panahong ito. Nay, alam ko, hindi mo ba pwedeng sabihin yan sa harap ni Secretary Tan? Bigyan mo ako ng mukha, nahihiyang sabi ni Qiu Ningshuang sa kanyang ina. It's fine. Napakaraming babae ngayon ang hindi marunong magluto. Ningshuang, don't mind it too much. Tsaka alam ko naman na hindi ka hamak sa mga lalaki. Ayos lang kung hindi ka marunong magluto. Nakangiting tinanggap ito ni Secretary Tan. Si Huang Feng ang sarap magluto. Mas nakakagulat yon. Ngumiti lang si Huang Feng at hindi nagsalita. Gayunpaman, tama si Secretary Tan. Sa lipunan ngayon, kakaunti na nga ang mga babaeng marunong magluto. Ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay tila hindi marunong magluto. Siyempre, hindi naman sa hindi sila marunong magluto. Marunong din silang magluto ng kaunti. Kaya lang, natural na hindi maihahambing ang kanilang husay sa pagluluto sa kanya. Alright, Huang Feng, in 2 days' time, meron akong kamag-anak na galing sa kapital. May anorexia siya at lalong lumalala ang gana niya. Dahil dito, labis kaming nag-alala ng pamilya niya. This time, pumunta kami sa Jiangzhou para makapagpahinga siya. Pagdating ng panahon, pwede ba kitang ipagluto para gamaan ang gana niya? Saglit na nag-alinlangan si Secretary Tan, ngunit sinabi pa rin ang kanyang kahilingan kay Huang Feng. Sa katunayan, alam ni Secretary Tan na ito ay medyo sobra. Pagkatapos ng lahat, inimbitahan ni Secretary Qiu si Huang Feng ngayon na huwag hayaan siyang magluto, kundi para ipakilala siya sa kanyang sarili. Bukod dito, napakahusay din ni Huang Feng. Kung hindi niya makukuha ang account book nitong Chen Jun. Kailangang malaman ng isa na ang account book ay labis na hinahangaan ng maraming tao. Dahil makukuha ito ni Huang Feng, nangangahulugan ito na napakahusay niya.
Sa katunayan, sobra-sobra na para sa kanya na hilingin sa isang napakahusay na tao na magluto para sa kanya ng mag-isa. Gayunpaman, nang maisip niya kung paano ang kanyang kapatid na lalaki ay gumugol ng maraming pagsisikap para sa kanyang anak, ngunit walang gaanong epekto, naramdaman niya ang kanyang puso. Kaya naman, nang makita niyang napakahusay ng mga kasanayan ni Huang Feng sa pagluluto sa pagkakataong ito, gusto niyang hilingin kay Huang Feng na subukan. Siyempre, ayos lang kung ayaw mo. Alam ko naman na medyo sobra-sobra ang hiling ko, dagdag ni Secretary Tan. Okay lang. Anyway, I usually have time. Secretary Tan, kailan ba darating ang relative mo? Just let me know, Huang Feng said. Dahil nagtanong na si Secretary Tan, halatang hindi basta-basta makatanggi si Huang Feng. Kahit na ang bagay na ito ay talagang sobra-sobra tulad ng sinabi ng kabilang partido, hindi siya basta-basta makatanggi dahil nagtanong talaga ang kabilang partido. Bukod dito, sa opinyon ni Huang Feng, hindi ito isang kahilingan na labis. Kung talagang makakatulong ang kanyang husay sa pagluluto sa kamag-anak ni Secretary Tan na gamutin ang kanyang anorexia, mabuti na iyon. Kung gayon ay magpapasalamat ako sa iyo ng maaga, masayang sabi ni Secretary Tan. Hindi alintana kung ito ay epektibo o hindi, ang saloobin ni Huang Feng ay nagpasaya sa kanya. Bukod dito, ito ay isa pang paraan upang malutas ang problema, kaya natural na masaya si Secretary Tan sa kanyang puso. Pagkatapos noon, naging mas maganda ang atmosphere sa hapagkainan. Si Secretary Qiu ay naglalayo na tulungan si Huang Feng, at ang karanasan ni Huang Feng sa panahong ito ay naging dahilan upang hindi siya mataranta ng kaharap ang dalawang malalaking figurang ito. Napaka-organisado ng kanyang mga salita, na naging dahilan upang tumingin sa kanya si Secretary Qiu at Secretary Tan sa isang bagong liwanag. Para naman kay Secretary Tan, dahil pumayag si Huang Feng sa kanyang kahilingan ng hindi nag-iisip, mayroon din siyang magandang impresyon kay Huang Feng sa kanyang puso. Sa ganitong paraan, natural na hindi masama ang kapaligiran sa hapagkainan. Pagkatapos kumain, si Qiu Ningshuang at ang kanyang ina ay naglinis ng mesa, habang si Secretary Tan, Secretary Qiu, at Huang Feng ay pumunta sa pag-aaral ni Secretary Qiu. Obviously, may iba pa silang dapat pag-usapan. Secretary Tan, maaring hindi mo alam, pero bata pa si Xiao Feng, pero may sarili siyang negosyo sa Jiangzhou. Ang Immortal Brew, na kainuman lang natin ay gawa ng winery niya, sabi ni Secretary Qiu kay Secretary Tan. Oh, ang Immortal Brew, ay ginawa ng iyong gawaan ng alak. Nagulat si Secretary Tan kay Huang Feng at sinabing, sa panahong ito, narinig ko na ang alak na ito. Hindi pa ito lumalabas, ngunit dahil sa masarap na lasa nito, angkop ito para sa maraming tao. Ngayon, sikat na sikat ito at napakabilis na lumawak. Nagtataka ako kung sinong big boss ang naglagay ng ganoon kagandang negosyo sa ating Qing province. Hindi ko inaasahan na ikaw iyon. Hindi naging magalang si Secretary Tan nang sabihin niya ito. Talagang narinig na niya ang alak na ito noon pa. Binili pa niya ang alak na ito sa bahay. Siya ay napaka-optimistic tungkol sa alak na ito. Ang kabilang partido ay talagang mabilis na lumawak. Bagamat hindi pa sila nakakalabas ng mahabang panahon, mahina na nilang sinakop ang buong probinsya ng Qing. Malinaw, ang kinabukasan ng naturang negosyo ay napakaliwanag. Kabanata 11-12. Bilang isang nangungunang figure, hindi lamang kailangang harapin ni Kalihim Tan ang kanyang mga kalaban, ngunit kailangan din niyang paunlarin ang ekonomiya ng lalawigan ng Qing. Saka lamang siya maituturing na kwalipikado. Doon lamang siya maituturing na may mga natitirang tagumpay at ang posibilidad na patuloy na tumaas sa mga ranggo. Kaya naman, malugod niyang tinatanggap ang mga pumupunta para mamuhunan sa lalawigan ng Qing, lalo na ang mga kumpanyang may magagandang prospect. Bibigyan pa niya sila ng isang tiyak na halaga ng suporta sa mga tuntunin ng patakaran. Tungkol naman sa Immortal Brew, brewery ni Huang Feng, bagaman ito ay naitatag lamang sa maikling panahon, napakaganda ng momentum ng pag-unlad nito. Natural na tinatanggap ni Secretary Tan ang ganitong negosyo. Dati, pinag-iisipan pa niyang alamin kung sino ang may-ari ng serbesa at kung dapat ba siyang makipagkita sa kanya para malaman kung may problema ba siya na kailangan niyang lutisin. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Secretary Tan na ang may-ari ng distillery ay si Huang Feng. Talagang nagulat sa kanya ang gayong kabataan. Salamat sa iyong papuri, Secretary Tan.
Maliit pa ang aking distillery, kaya hindi ito maaaring ituring na isang malaking negosyo, sabi ni Huang Feng. It is not big now, but I am still very optimistic about the development of your distillery. If there is anything you need help with, feel free to ask. As long as hindi labag sa rules, tutulong talaga ako. Hindi magiging maramo si Secretary Tan sa kanyang tulong para sa isang matatag na negosyo. Okay, salamat, Secretary Tan. Muli siyang pinasalamatan ni Huang Feng. Secretary Tan, maaaring hindi mo alam ito, ngunit hindi lamang ang distillery na ito ay pagmamay-ari ng Huang Feng, ngunit ang Huang Feng ay mayroon ding iba pang mga negosyo sa Jiangzhou. Ang Raiji Sewage Treatment Equipment Manufacturing Factory ay kanya rin. Sa oras na ito, si Secretary Qiu, na nasa tabi niya, ay muling naglabas ng bomba. Ano, sa kanya din ang distillery na iyon. Sa pagkakataong ito, lubos na nabigla si Secretary Tan. Dapat itong malaman na espesyal na dinala niya ang bagay na ito sa high-level meeting ngayon. Ang Raiji Sewage Treatment Equipment Manufacturing Plant ay ang unang industriya ni Huang Feng. Ito ay umuunlad sa pinakamatagal na panahon, at ang kasalukuyang pag-unlad nito ay ang pinakamahusay din. Dati, sa tulong ni Secretary Qiu, mabilis na sumikat ang tatak na Raiji sa mga negosyong pag-aari ng estado sa lalawigan ng Qing. Pagkatapos nito, mabilis nitong sinakop ang buong lalawigan ng Qing at lumawak sa mga nakapaligid na lungsod. Masasabing sa industriya ng pagmamanupaktura ng kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, ang Raiji ay ang nangungunang negosyo sa lalawigan ng Qing. Para sa isang negosyo na naitatag ng wala pang kalahating taon, ito ay masasabing isang himala. Siyempre, ang kontribusyon ni Huang Feng sa pagbibigay ng teknikal na impormasyon, ang tulong ni Secretary Qiu sa paghila ng mga string, ang pagsusumikap ni Guo Liang sa pamamahala ng pabrika, at maging ang pagsusumikap ng mga empleyado ng pabrika. Masasabing ang himalang ito ay bunga ng pagsusumikap ng lahat. Kung ang Immortal Brewery ay isang negosyong may potensyal, ang Raiji Sewage Treatment Equipment Manufacturing Factory ay isa ng matagumpay na negosyo. Ito ang pinakamahusay at pinakamabilis na pagbuo ng negosyo sa Qing Province sa nakalipas na 6 na buwan. Higit sa lahat, ang ganitong uri ng negosyo ay hindi lamang nagbigay ng maraming trabaho at nagbayad ng maraming buwis, ngunit gumawa din ito ng malaking kontribusyon sa larangan ng pagkontrol sa polusyon. Ang pag-unlad ng ekonomiya at pangangalaga sa kapaligiran ay kadalasang nagkakasalungatan sa isa't isa. Dahil dito, maraming pinuno ang sumakit ang ulo. Gayunpaman, matagumpay na nabuhay ang Raiji Sewage Treatment Equipment Manufacturing Factory sa dalawa. Sa makatuwid, walang pinuno na hindi nagustuhan ang ganitong uri ng negosyo. Sa pagpupulong ngayong umaga, pinili ni Secretary Tan ang Raiji Sewage Treatment Equipment Manufacturing Factory para sa paglitaw at pag-unlad nito. Hindi lamang nito pinaunlad ang ekonomiya ng lalawigan ng Qing, ngunit napawi din ito ang pagkasira ng kapaligiran ng lalawigan ng Qing sa isang tiyak na lawak. Inatasan din ni Secretary Tan ang kanyang mga nasasakupan na huwag sadyang pahirapan ang ganitong uri ng negosyo. Hanggat hindi nila nilalabag ang mga patakaran, dapat nilang bigyan sila ng pinakamalaking suporta sa mga tuntunin ng patakaran. Bukod dito, nagpasya kaagad si Secretary Tan na bibisita siya sa pabrika sa maikling panahon upang hikayatin ang amo na patuloy na magtrabaho ng husto. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang ganitong uri ng negosyo ay kay Huang Feng. Ganyan ba kahanga-hanga itong si Huang Feng? Tama, ang pabrika na iyon ay kay Huang Feng. Noong kaka-set up pa lang, pumunta ako doon bilang isang pribadong kinatawan, sabi ni Secretary Qiu. Sinabi ni Secretary Qiu, ngunit hindi ko inaasahan na ang kumpanyang ito ay uunlad ng ganoon kabilis. Puno na ngayon ng emosyon si Secretary Qiu. Bagamat hindi niya direktang tinulungan ang pabrika ni Huang Feng sa nakaraan at umaasa sa hinaharap ng pabrika, hindi niya inaasahan na ang pabrika na ito ay uunlad ng napakabilis at napakahusay. Ito ay hindi lamang dahil sa kanyang tulong, ngunit dahil sa malakas na kakayahan ng pabrika. Amazing, amazing. Malalampasan tayo ng nakababatang henerasyon pagdating ng panahon. Tumingin si Secretary Tan kay Huang Feng na puno ng paghanga. Kung si Huang Feng ay pumayag na magluto para sa kanya noon, mayroon lamang siyang magandang impresyon kay Huang Feng.
Ngayon, hindi lamang siya nagkaroon ng magandang impresyon kay Huang Feng, ngunit siya rin ay lubos na umaasa sa kinabukasan ni Huang Feng. Ang gayong tao ay makakamit ang gayong tagumpay sa murang edad. Talagang hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Salamat sa mga papuri, mga pinuno. Medyo nahihiya ako, nakangiting sabi ni Huang Feng. Natural na naramdaman niyang sinusuportahan siya ni Secretary Qiu. Nakikita niya na si Secretary Qiu ay sadyang sinusubukang pagandahin ang kanyang impresyon sa kanya sa harap ni Secretary Tan. Karapat-dapat ka sa mga papuri na ito. Sabi ni Secretary Tan, to be honest, marami na akong nakitang young talents. Pero ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong achievement sa edad mo. Ang pagkakakilanlan ni Secretary Tan ay nagpasya na tiyak na marami siyang nakitang tinatawag na mga henyo. Gayunpaman, nalaman niya na kumpara kay Huang Feng, ang mga taong iyon ay hindi may kukumpara kay Huang Feng sa ibang aspeto maliban sa background ng kanilang pamilya. Gayunpaman, ang katotohanan na wala silang kalamangan sa background ng pamilya ay nagpakita kung gaano kahirap para kay Huang Feng na makamit ang lahat ng ito. Ngumiti si Huang Feng at sinabing, dahil pinag-uusapan ng dalawang pinuno ang tungkol sa Raiji, maikling pag-uusapan ko ang tungkol sa mga kamakailang plano. Well, gusto ko ring malaman ang tungkol sa mga kamakailang plano ng iyong pabrika. Kung mayroon man akong maitutulong, maipapangako ko sa iyo ngayon. Sabi ni Secretary Tan. Ang saloobin ni Secretary Tan ay hindi lamang nagulat kay Huang Feng, ngunit nagulat din kay Secretary Qiu. Ang mga salita ni Secretary Tan ay nagpakita na si Secretary Tan ay napaka-optimistiko tungkol kay Huang Feng. Hanggat hindi kalabisan ang mga kondisyon ni Huang Feng, papayag si Secretary Tan. Ang kahulugan nito ay lubhang nakakabigla. Medyo nasa sabik si Huang Feng. Gayunpaman, alam din niya na kung gusto niyang umunlad ng maayos ang kumpanya, hindi sapat na umasa sa tulong ng mga pinunong ito. Upang magpanday ng bakal, ang isa ay kailangang maging sapat na malakas. Sa makatuwid, ang pinakamahalagang bagay ay kailangan niyang maging sapat na malakas. Kabanata 11:13. Ang pangunahing negosyo ngayon ni Raiji ay ang paggawa ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya na angkop para sa mga pabrika. Gayunpaman, sa pagsisikap ng aming mga mananaliksik, kamakailan ay gumawa kami ng mga tagumpay sa ibang mga lugar, sabi ni Huang Feng. Oh, anong mga lugar? Tanong ni Secretary Qiu. Sa lugar ng domestic water. Sinabi ni Huang Feng, kamakailan lamang, ang aming research institute ay nakabuo ng mga kagamitan na maaaring maglinis ng tubig sa tahanan. Ang kahusayan sa paglilinis ay higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa sa kasalukuyang kagamitan. Bukod dito, ang dalisay na tubig ay maaaring maabot ang pamantayan ng pag-inom ng direkta. Panipi, hindi nagsinungaling si Huang Feng. Ang mga datos na ito ay ibinigay sa kanya ng mga tao sa Research Institute. Ang kagamitan ay hindi ipinagpalit ni Huang Feng mismo. Ito ang unang resulta ng pananaliksik ng Instituto ng Pananaliksik. Pagkatapos nilang magpalat, nagre-research na sila. Sa panahong ito, pagkatapos na makarating sa totoong mundo, sa wakas ay natapos nila ang pananaliksik. Sa oras na ito, nadama ni Huang Feng na isang matalinong desisyon na gumastos ng malaking pera upang ipagpalit sa mga nangungunang siyentipikong ito. May sarili kang research institute. Hindi kaagad tinanong ni Secretary Tan si Huang Feng tungkol sa kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Sa halip, interesado siya sa Research Institute na 2 beses na binanggit ni Huang Feng. Hindi sa walang pribadong sponsored research institutes, ngunit ang mga iyon ay itinataguyod ng malalaking kumpanya. Bagamat ang 2 negosyo ni Huang Feng ay umuunlad ng maayos, pagkatapos ng lahat, hindi sila naitatag sa loob ng mahabang panahon. Hindi niya inaasahan na mamumuhunan sila ng pera sa pananaliksik. Ito ay kilala na ang pamumuhunan sa siyentipikong pananaliksik ay napakamahal. Bukod dito, hindi ginagarantiyahan na magkakaroon ng mga resulta. Sa makatuwid, ang mga ordinaryong kumpanya ay hindi maglalakas loob na mamuhunan dito. Mula dito, makikita na hindi maliit ang tapang at ambisyon ni Huang Feng. Oo, matagal na itong hindi na itatag, sabi ni Huang Feng. Ang lakas ng loob mo, sinabi ni Secretary Tan kay Huang Feng. Mas hinahangaan niya ngayon si Huang Feng. Ang Huang Feng na ito ay hindi lamang may kakayahang kumita ng pera, ngunit ang kanyang paningin ay mas mahaba rin kaysa sa mga ordinaryong tao.
Hindi siya yung tipo ng taong short-sighted. Well, this week, I will arrange a team of experts to go to your factory to investigate. Kung talagang kasing ganda ng sinabi mo ang equipment mo, tutulungan kitang makipag-ugnayan sa isang buyer, ani Secretary Tan. Salamat, Secretary Tan, masayang sabi ni Huang Feng. Noong nakaraan, ang pangunahing negosyo ng kanyang planta ng pagmamanupaktura ng kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya ay ang paggawa ng mga kagamitan para sa paggamot ng mga industrial na dumi sa alkantarilya. Ang mga prospect ng ganitong uri ng kagamitan ay napakalawak pa rin. Gayunpaman, hindi ibibigti ni Huang Feng ang kanyang sarili sa isang puno. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon siyang kasalukuyang kagamitan para sa paggamot ng mga dumi sa bahay. Ang ganitong uri ng kagamitan ay medyo hindi gaanong ginagamit, ngunit kapag nagkaroon ng mga resulta, makakatulong ito sa kanya na mapabuti ng malaki sa harap ng mga opisyal. Napakahalaga din ito para kay Huang Feng. Dahil napagpasyahan niyang itatag ang sarili sa Qing Province, halatang gusto ni Huang Feng na magkaroon ng magandang relasyon sa mga opisyal dito. Ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Ngumiti si Secretary Tan at sinabing, ang inyong mga pabrika ay hindi lamang nagpapataas ng kita sa buwis ng gobyerno, kundi pati na rin sa pangangalaga sa kapaligiran. Napakahalaga nito, at saka, pareho ang inyong mga pabrika ay may magandang prospect. Magsikap. Oo, gagawin ko, sabi ni Huang Feng. Naalala pa niya ang kahilingan ng ina ni Suyamo. Halatang hindi sapat ang ginawa niya ngayon. Kung pag-uusapan, noong nakaraang taon, sa ilalim ng patnubay ni Kalihim Tan, napakabilis ng pag-unlad ng ekonomiya ng lalawigan ng Qing, nakangiting sabi ni Kalihim Qiu. Nambobola niya si Secretary Tan, pero at the same time, nagsasabi rin siya ng totoo. Napakaganda ng pag-unlad ng ekonomiya ng Qing Province sa panahong ito. Hindi pa rin sapat. Ikinaway ni Secretary Tan ang kanyang kamay at sinabing, ang lalawigan ng Qing ay isang malaking lalawigan sa bansa, ngunit kulang pa rin ang pag-unlad ng ekonomiya nito kumpara sa ibang mga lalawigan. Malayo pa ang ating lalakbayin, at kailangan pa nating masiglang magdala ng iba pang negosyo. Siyempre, hindi nabulag si Secretary Tan sa maliliit na tagumpay na nasa harapan niya. Siya ay pinaghihigpitan ng number 2 noon, ngunit ngayon na siya ay nagkaroon ng matatag na paninindigan dito, siya ay nagpaplano na gumawa ng isang malaking epekto. Gayunpaman, hindi madaling dalhin ang ilang mga promising na negosyo. Ito ay nauugnay sa mga tagumpay sa politika at hinaharap. Aling probinsya ang ayaw magkaroon ng mga ito? Napakaraming lobo at napakakaunting karne. Kaya naman tuwang-tuwa si Secretary Tan nang mabalitaan niya ang tungkol sa dalawang pabrika, ang Raiji at Immortal Brew. Dahil mahirap magdala ng mga dayuhang negosyo, malinaw na magandang ideya na masiglang bumuo ng mga lokal na proyekto. Gayunpaman, ang mga ito ay dalawang maliliit na pabrika lamang. Kahit na palawakin sila sa hinaharap, hindi sila maituturing na industriya ng haligi para sa buong lalawigan ng Qing. Kaya naman, si Secretary Tan ay hindi man lang nakahinga ng maluwag. Secretary Tan, actually, may plano ako kamakailan, biglang sabi ni Huang Feng sa pagkakataong ito. Oh, anong plano? Curious na tanong ni Secretary Tan. Pinaplano kong mag-set up ng isang kumpanya ng pagmamanupaktura ng kotse kamakailan, walang tigil na sabi ni Huang Feng hanggang sa mabigla siya hanggang sa mamatay. Kumpanya ng paggawa ng sasakyan. Sa pagkakataong ito, parehong nabigla sina Secretary Tan at Secretary Qiu sa mga salita ni Huang Feng. Natakot pa sila, kailangang malaman ng isa na wala pang 100 kumpanya ng paggawa ng sasakyan sa bansa, at karamihan sa kanila ay mga negosyong pag-aari ng estado. Wala pang 10 pribadong negosyo. Kitang-kita kung gaano kahirap para sa mga pribadong negosyo na mabuhay sa industriyang ito. Kung tutuusin, ang industriyang ito ay nangangailangan ng masyadong malaking pamumuhunan, lalo na ang pamumuhunan sa pananaliksik at pagpapaunlad. Nangangailangan iyon ng maraming pamumuhunan bawat taon. Bukod dito, sa mga tuntunin ng paggawa at pagmamanupaktura ng kotse sa China, kumpara sa ibang bansa, wala silang anumang kalamangan. Ito ay lalo na para sa mga pangunahing teknolohiya tulad ng makina, na mabibili lamang mula sa ibang bansa. Sa makatuwid, maraming mga domestic car production enterprise ang joint ventures. Tunay na ang mga domestic na kotse ay hindi popular sa merkado,
at ang kita ay hindi mataas. Sa makatuwid, ang tunay na dahilan kung bakit kakaunti ang mga taong namuhunan sa lugar na ito. Oo, sa katunayan, mayroon akong planong ito sa mahabang panahon, ngunit wala akong panahon para ipatupad ito noon, sabi ni Huang Feng. Para sa isang malaking kumpanya tulad ng isang kumpanya ng paggawa ng kotse, tiyak na kailangan ni Huang Feng ng tulong mula sa gobyerno at ilang tulong mula sa gobyerno. Gayunpaman, gaano man kalaki ang mga benepisyong natanggap niya, hindi man lang niya gustong magkagulo para sa kanyang sarili. Nagkataon, ang numero 1 ng lalawigan ng Qing ay narito ngayon, kaya sinamantala ni Huang Feng ang pagkakataon na imungkahi ang planong ito. Huang Feng, alam mo ba kung gaano karaming puhunan ang kailangan ng isang kumpanya sa paggawa ng sasakyan? Tanong ni Secretary Qiu kay Huang Feng. Natatakot siya na si Huang Feng ay mabulag sa kanyang nakaraang tagumpay at maging masyadong padalos-dalos. Bukod dito, para sa isang kumpanya ng paggawa ng kotse, ang pamumuhunan ay hindi maliit. Hindi niya akalain na si Huang Feng ay may napakaraming pera upang mamuhunan. Alam ko, plano kong mamuhunan ng 5 bilyon sa paunang yugto at patuloy na mamuhunan sa hinaharap, sabi ni Huang Feng. Kabanata 11:14, 5 bilyon. Parehong nagulat sina Secretary Tan at Secretary Qiu sa presyong binanggit ni Huang Feng. Hindi sila nabigla sa mismong numero, ngunit hindi nila inaasahan na makakapaglabas si Huang Feng ng napakaraming pera ng sabay-sabay. Alam ni Secretary Qiu ang background ni Huang Feng. Isa lamang siyang ordinaryong bata sa kanayunan. Malinaw, ang kanyang pamilya ay hindi maaaring magkaroon ng ganoon karaming pera. Sa madaling salita, ang perang ito ay binayaran mismo ni Huang Feng. Bagamat may ilang magagandang kumpanya si Huang Feng at maaaring kumita, hindi pa ito matagal na panahon. Bagamat maaari siyang kumita, tiyak na hindi ito 5 bilyon. Bukod dito, ayon sa mga salita ni Huang Feng, mas mamumuhunan siya sa hinaharap, na nangangahulugang mayroon siyang higit sa 5 bilyon sa kanya. Hindi gaanong alam ni Secretary Tan si Huang Feng, ngunit nang makitang nakapag-invest si Huang Feng ng 5 bilyon sa murang edad, halatang labis siyang nagulat. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi 500,000. 50 milyon iyon, ngunit 5 bilyon. Walang maraming tao sa bansa na maaaring mamuhunan ng napakaraming pera ng sabay-sabay. Si Huang Feng ba ay mula sa isang malaking pamilya? Sandali lang, tatanungin ko si Old Qiu. Naisip ni Secretary Tan. Huang Feng, I want to remind you na hindi ganoon kadali ang pumasok sa car production industry. Money is one aspect, but the more important thing is the technology and research. To be honest, in terms of technology, umaasa pa rin ang bansa sa ibang bansa. Kung gusto mong magtayo ng car production company, kailangan mo munang harapin ang teknolohiya. Kung hindi, napakahirap umasa na lang sa research and development, ani Secretary Tan. Siyempre, umaasa si Secretary Tan na mamumuhunan si Huang Feng sa paggawa ng sasakyan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking proyekto. Ang dalawang naunang kumpanya ni Huang Feng ay hindi maihahambing. Kahit na ang dalawang pabrika ni Huang Feng ay napaka-promising, sa kasalukuyan, ang sukat ay hindi malaki. Bukod dito, sa hinaharap, ang taunang turnover ay maaaring hindi hihigit sa ilang daang milyon. Gayunpaman, iba ang paggawa ng kotse. Hindi imposible na umabot sa daan-daang bilyon ang turnover. Siyempre, iyon ay isang numero na tanging malalaking kumpanya ng paggawa ng kotse ang maaaring makamit. Gayunpaman, walang isang kumpanya ng pagmamanupaktura ng kotse sa buong Qing Province. Karamihan sa mga domestic na kumpanya ng pagmamanupaktura ng kotse ay puro sa mga unang antas na lungsod na binuo sa ekonomiya o mga pang-industriyang lungsod sa Hilaga. Ang mga lugar na ito ay may katumbas na mga pasilidad, teknolohiya, at mga kondisyon na mas mahusay kaysa sa ibang mga lungsod. Sa makatuwid, ang mga kumpanya ng pagmamanupaktura ng kotse ay pangunahing nakatuon sa mga lugar na ito. Siyempre, inggit din si Secretary Tan sa mga lungsod na iyon. Ito ay hindi niya naisip na magdala ng isang kumpanya ng pagmamanupaktura ng kotse. Pagkatapos ng lahat, ang pagdadala ng naturang kumpanya ay isang malaking nagbabayad ng buwis. Bukod dito, ito rin ang magtutulak sa upstream at downstream na mga kumpanya, na bubuo ng chain reaction. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa pag-unlad ng lalawigan.
Ang epekto ay talagang hindi isang bagay na maihahambing ng isa o dalawang maliliit na pabrika. Gayunpaman, kahit na gustong ipasok sila ni Secretary Tan, hindi siya nagtagumpay. Hindi lang niya inaasahan na si Huang Feng ang magkukusa para humiling na mag-invest sa naturang kumpanya. Alam ko, sinabi ni Huang Feng, hindi problema ang pera. Hindi rin problema ang teknolohiya. Bukod dito, hindi ako magiging maramo sa research at development investment sa hinaharap. Kung hindi ako nag-set up ng research institute. Well, dahil nakapagdesisyon ka na, syempre, susuportahan kita gamit ang dalawang kamay. Maaari kang pumunta sa aking opisina bukas, at pag-uusapan natin ng detalyado. Sa hinaharap, ikaw ay magiging isang batang negosyante sa ating lalawigan ng Qing, masayang sabi ni Secretary Tan. Sa totoo lang, masaya talaga ngayon si Secretary Tan. Hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang kikitain niya sa pagkain dito ngayon. Talagang nakatanggap siya ng puhunan na 5 bilyon o higit pa. Kung gagawin niya ang pamumuhunan na ito, tiyak na magiging maliwanag na marka ito sa kanyang resume. Ito ay isang nakasisilaw na tagumpay sa politika para sa kanya. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Hindi pa ganoon katanda si Secretary Tan ngayon. Siyempre, gusto pa niyang umakyat. Pero kung gusto niyang umakyat, hindi sapat ang pagkakaroon lang ng political skills. Napakahalaga rin ng mga tagumpay sa politika. At ngayon, si Huang Feng ay direktang nagpadala sa kanya ng mga tagumpay sa politika. Siyempre, tuwang-tuwa siya. Sa kanyang puso, ang antas ng kahalagahan ni Huang Feng ay maihahambing pa sa kay Secretary Qiu. Kung ganoon, aabalahin ko si Secretary Tan bukas, nakangiting sabi ni Huang Feng. Kung lahat ng tao ay katulad mo, sana araw-araw akong maabala. Halatang maganda ang mood ni Secretary Tan. Nagbiro din siya kay Huang Feng. Pagkatapos nun, nagkwentuhan silang tatlo sa study. Naunang umalis si Secretary Tan. Gayunpaman, hindi nagmamadaling umalis si Huang Feng. Halatang may sasabihin pa sa kanya si Secretary Qiu. Matapos paalisin si Secretary Tan, muling bumalik sa pag-aaral sina Huang Feng at Secretary Qiu. Tiningnan ni Secretary Qiu si Huang Feng ng mahabang panahon at walang sinabi. Masasabi lang ni Huang Feng, Tito Qiu, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Bagamat matagal na tayong magkakilala, napagtanto ko na hindi kita lubos na kilala. Kaya, gusto kong makita kung anong uri ka ng tao, sabi ni Secretary Qiu. Ako pa rin ang Huang Feng na kilala ni Uncle Qiu. Walang mahiwaga sa akin, nakangiting sabi ni Huang Feng. Talaga bang mamumuhunan ka sa paggawa ng kotse? Tanong ni Secretary Qiu. Siyempre, hindi ako makapagbiro tungkol dito, Secretary Tan. Kung gagawin ko, hindi ako makakaligtas sa lalawigan ng Qing, sabi ni Huang Feng. Pero alam mo ba na maraming mayayaman ang namuhunan noon sa mga kumpanya ng paggawa ng sasakyan? Sa huli, lahat sila ay umalis sa kabiguan. Kahit na ang ilang mga pribadong kumpanya na nabubuhay pa ay nagpupumilit na mabuhay. Malaki pa rin ang agwat sa pagitan ng mga domestic cars at foreign cars. Wala talagang pakialam ang mga tao, Secretary Qiu said. Kung ikukumpara sa mga tagumpay sa politika ni Secretary Tan, malinaw na mas nag-aalala si Secretary Qiu sa personal na buhay ni Huang Feng. Alam ko, ngunit hindi ako susunod sa yapak ng mga taong iyon. Tiwalang sabi ni Huang Feng. Hindi siya nagkulang sa pera o teknolohiya. Bukod dito, sa tulong ni Secretary Tan, tiyak na makakakuha siya ng ilang tulong sa usapin ng patakaran. Kung gayon, ano ang dapat ikatakot? Kung gusto niyang matugunan ang mga kinakailangan ng ina ni Suyamo, tiyak na hindi sapat ang umasa sa maliliit na negosyo. Isang malaking kumpanyang tulad nito ang makakagawa nito. Ngunit kahit na gumawa ka ng kotse, maaaring hindi mo ito maibenta, sabi ni Secretary Qiu. Hindi siya nag-alinlangan na hindi makagawa ng kotse si Huang Feng. Kung talagang may 5 bilyong yuan si Huang Feng, hindi magiging problema para sa kanya na bumili ng production line sa ibang bansa. Gayunpaman, dahil sa proteksyon ng teknolohiya, ang linya ng produksyon na mabibili ni Huang Feng ay tiyak na luma na o hindi na ginagamit. Sa kasong iyon, ang kotse na ginawa ni Huang Feng ay hindi bababa sa isang second-rate o kahit third-rate na kotse. Hindi magiging madali ang pagbebenta nito. Kabanata 11:15.
Kung ang kotse ko ay may performance ng imported na kotse, pero ibinebenta ko lang ito sa presyo ng domestic car, o kahit sa mas mababang presyo, Uncle Q, sa tingin mo ba may bibili ng kotse ko? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Oo naman, sino ba namang hindi tanga? Hindi naman nila sasamantalahin. Sinabi ni Secretary Q ng may katiyakan, ngunit maabot ba ng iyong sasakyan ang pagganap ng isang imported na kotse? Natatakot ako na magiging napakahirap. Kung ganoon, tiyak na magiging mataas ang iyong gastos. Kung ang presyo ng pagbebenta ay masyadong mababa, hindi ka makakakuha ng anumang pera. Panipi, malinaw, hindi naniniwala si Secretary Q na makakagawa si Huang Feng ng magandang kotse. Naisip pa niya na kung ipipilit ni Huang Feng ang paggawa ng mga sasakyan, mas mabuting magkaroon ng joint venture. Kung ganoon, bagamat makokontrol siya ng iba, mas mabuti na iyon kaysa mawala ng pera. Siyempre, hindi ibig sabihin na ang isang joint venture ay tiyak na kikita. Ang pinakamahalaga, madaragdagan nito ang posibilidad na kumita ng pera. Kung tutuusin, hindi naman masyadong mataas ang halaga ng mga imported na sasakyan na yan. Una, gusto nilang kumita sa amin. Pangalawa, yung issue ng mga taripa. Kaya naman ang taas ng selling price nila sa China. I don't need to worry about these two reasons. Siyempre, gusto kong kumita, pero hanggat hindi ako masyadong gaaman, hindi naman problema at all. Sinabi ni Huang Feng, tungkol sa teknikal na problema, Uncle Q, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Kaya ko itong lutisin sa aking sarili. At saka, ang aking research institute ay hindi lamang para palabas. Bueno, dahil nakapagdesisyon ka na, hindi na ako magsasabi pa. Binigyan mo si Secretary Tan ng napakalaking regalo ngayon. Ang iyong pag-unlad sa lalawigan ng Qing ay magiging mas mahusay sa hinaharap, sabi ni Secretary Q. Kailangan ko pa ring pasalamatan si Uncle Q sa pagrekomenda sa akin, sabi ni Huang Feng. Kaya mo kasi yan. Kung hindi, walang kwenta kahit pilitin kitang hikayatin, ani Secretary Q. Talagang may magandang impresyon si Secretary Q kay Huang Feng. Ito ay higit sa lahat dahil nailigtas ni Huang Feng ang buhay ng kanyang anak na babae noon. Bukod dito, ang kanyang anak na babae ay may magandang impresyon kay Huang Feng ngayon. Bilang karagdagan, si Huang Feng mismo ay namumukod-tangi, kaya natural na tumingin sa kanya si Secretary Q sa isang bagong liwanag. Nag-chat sina Secretary Q at Huang Feng hanggang sa hating gabi bago umalis si Huang Feng. Pangunahing ipinapaalala ni Secretary Q kay Huang Feng ang mga bagay na kailangan niyang bigyang pansin sa burokrasya. Pagkatapos ng lahat, ang karera ni Huang Feng ay palaki ng palaki, at siya ay makikipag-ugnayan sa mas maraming opisyal sa hinaharap. Ang mga taong iyon ay hindi magiging katulad ni Secretary Q, na mag-aalaga kay Huang Feng anuman ang kanyang sabihin. Alam ni Huang Feng na ginagawa ito ni Secretary Q para sa kanyang kapakanan, kaya nakinig siyang mabuti. Bilang isang resulta, tumagal ng maraming oras para sa isang tao na magsalita at ang isa ay upang makinig. Pagkaalis ni Huang Feng, umupo si Secretary Q sa sala. Sa oras na ito, umupo si Qiu Ningshuang at ang kanyang ina sa tabi ni Secretary Q. Ningshuang, gaano karami ang alam mo tungkol kay Huang Feng? Biglang tanong ni Secretary Q sa kanyang anak. Bakit mo natanong? Nalilitong tumingin si Qiu Ningshuang sa kanyang ama at sinabing, wala akong masyadong alam tungkol sa kanya. Ang alam ko lang ay galing siya sa isang rural na lugar at marami na siyang ginawang trabaho sa nakaraan. Ikaw ang nagsabi sa akin tungkol sa kanyang pabrika. Oh, tama, si Huang Feng ay napakalakas, napakalakas. Tumanggo si Secretary Q, ngunit pagkatapos ay sinabi, mukhang hindi pa natin siya lubos na kilala. Alam mo ba kung ano ang ipinangako ni Huang Feng kay Secretary Tan sa pag-aaral ngayon? Anong pangako? Sabi niya, gusto niyang magtayo ng pabrika ng sasakyan. 5 bilyong yuan ang paunang puhunan. Mas mamumuhunan siya sa hinaharap, sabi ni Secretary Q. 5 bilyon. Saan nakakuha si Huang Feng ng napakaraming pera? Gulat na sabi ni Qiu Ningshuang. Maniniwala siya na si Huang Feng ay maaaring magkaroon ng 500,000 yuan, ngunit ito ay 5 bilyong yuan. Paano magkakaroon ng napakaraming pera si Huang Feng? Maging ang ina ni Qiu Ningshuang ay nagulat. Sinabi ba talaga ni Xiao Feng na gusto niyang mag-invest ng 5 bilyong yuan? Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo?
Sabi ni Secretary Kyo, mukhang hindi siya nagbibiro. I think he has that much money. That's why I said that we don't know him well enough. Matagal na hindi nakaimik si Kyo Ningshuang. Paano magiging napakayaman ni Huang Feng? Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Mukhang hindi pa niya ito lubos na kilala. Habang tinatalakay ng pamilya ni Kyo Ningshuang na tatlo ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, si Huang Feng, sa kabilang banda, ay hindi alam ang tungkol dito. Sa katunayan, naisip din niya na kapag naglabas siya ng maraming pera ng sabay-sabay, talagang makakaakit ito ng pansin. Kung kaya niya, syempre, gusto niyang dahan-dahan. Kapag ang kanyang sewage treatment plant at brewery ay umunlad at lumawak, siya ay mamumuhunan sa paggawa ng mga sasakyan. Kung ganoon, maipaliwanag ang pinagmulan ng kanyang pondo, at walang maghay-hinala sa kanya. Gayunpaman, ang oras ay hindi naghihintay para sa sinuman. Ang pamilya ni Suyamo ay hindi magbibigay sa kanya ng napakaraming oras upang dahan-daw ang paunlarin ang kanyang karera, at gayon din ang pamilya ni Tang Mazo. Kaya naman, walang pagpipilian si Huang Feng kundi ang makipagsapalaran. Gayunpaman, naniniwala rin si Huang Feng na dahil ang storage box ay napaka-magical na makakatulong ito sa kanya na ilipat ang pera sa realidad, dapat mayroong isang paraan upang matulungan siyang itago ang pinagmulan ng pera. Kung hindi, sa napakaraming pera na umaagos sa paligid, matagal na siyang target. Habang nagmamaneho si Huang Feng, iniisip niya kung anong uri ng mga kondisyon ang dapat niyang ipanukala kapag nakilala niya si Secretary Tan kinabukasan. Gusto niyang tretuhin siya ng mabuti, ngunit huwag lumampas. Gayunpaman, nang malapit nang marating ni Huang Feng ang kanyang villa, bigla niyang naramdaman na tila kakaiba ang paligid. Bang! Naramdaman ni Huang Feng na tila natama ng kung ano ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, ang kotse ni Huang Feng ay napaka-bulletproof, kaya ang bagay na iyon ay hindi tumagos sa kotse ni Huang Feng. Isang ambush. Nagulat si Huang Feng. Halatang hindi mahina ang kakayahan ng kabilang partido na magtago. Naramdaman lang niya ito kapag nandito siya. Halatang bala ang tumama sa kotse niya kanina. Sino ta? Patuloy na hinuhulaan ni Huang Feng sa kanyang puso kung sino ang umambas sa kanya. Gayunpaman, si Huang Feng ay walang anumang mga pahiwatig ng ilang sandali. Dahil siya ay tinambangan sa Jiangzhou, ito ay tila ang pamilya Pang mula sa Imperial Capital, kaya ang posibilidad ay ang pinakamataas. Tinapakan ni Huang Feng ang accelerator, at muling bumilis ang sasakyan. Hindi naman siya nagmamadaling umalis. Sa halip, hinanap niya ang paligid habang nagmamaneho. Anyway, hindi naman ganoon kadaling ma-penetrate ang sasakyan niya, para hindi siya malagay sa panganib sa sasakyan. Sa makatuwid, si Huang Feng ay hindi masyadong nag-aalala ngayon. Hindi nakapasok. Anong klaseng sasakyan ito? Napaka-bulletproof ba? Sa oras na ito, sa isang sulok na hindi kalayuan sa Huang Feng, may ilang tao na nagtatago doon. Walang masyadong pamilya sa paligid, kaya umaasa na lang sila sa nakapaligid na damo at sa gabi para magtago. Gayunpaman, ang epektong ito ay halatang hindi masyadong maganda, kaya hindi nagtagal ay natagpuan sila ni Huang Feng. Kabanata 11:16, Nahanap kita, sigaw ni Huang Feng, at pagkatapos ay biglang umikot ang sasakyan at sumugod sa lugar kung saan nagtatago ang mga taong iyon. Hindi maganda, nagmamadali siya, nagkalat. Sa mga taong yun, may sumigaw, tapos nagkalat yung mga yon. Magaan ang kanilang mga galaw, at halatang mas mabilis sila kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang mga taong ito ay malinaw na hindi madaling harapin. Habang nagkakalat sila, binaril pa rin nila ang sasakyan ni Huang Feng. Bang bang bang! Tinamaan ng mga bala ang sasakyan ni Huang Feng, na nagsaboy ng hindi mabilang na mga spark, ngunit ligtas at maayos pa rin ang sasakyan ni Huang Feng. Walang kahit katiting na pintura ang nalaglag. Pansinin ng lahat, bulletproof ang sasakyan ng target. Huwag mo nang barilin ang sasakyan, akitin mo siya. Sa mga taong umambas kay Huang Feng, sinabi ng halatang pinuno sa headset. Oo, ang iba pang mga tao ay tumugon lahat, at biglang nawala ang mga putok ng baril sa paligid, na nag-iwan lamang ng dagandong ng sasakyan ni Huang Feng na nagsimula. Natural na nakita ni Huang Feng na naghiwalay na ang mga taong iyon, ngunit bagamat napakabilis ng kanyang sasakyan at hindi mabagal ang kanyang reaksyon, malinaw na hindi mga ordinaryong tao ang mga taong iyon. Napakabilis ng kanilang mga galaw, at gusto niyang hampasin sila ng kanyang sasakyan, ngunit imposible.
Gayunpaman, hindi sinasadya ni Huang Feng na sumuko. Pinindot niya ang isang buton sa kotse, at pagkatapos ay lumitaw ang apat na itim na muzzle sa paligid ng kotse. Pinili ni Huang Feng ang isa sa kanila, at pagkatapos ay itinutok ang taong nasa malayo na patuloy na tumatalon at umiiwas, at pinindot ang button. Pagkatapos, ang isa sa mga muzzle ay kumislap ng puting liwanag, at pagkatapos, nagkaroon ng pagsabog sa paligid ng tao sa di kalayuan. Halatang hindi handa ang tao, at agad na napabalikwas at bumagsak sa lupa. Hindi alam kung siya ay buhay o patay, at ito rin ang dahilan kung bakit sinasadya ni Huang Feng ang pagbaril ng kanyan sa paligid niya. Kung direktang tumama sa kanya, maaaring wala na siyang mga buto. Ang mga taong tumambangan kay Huang Feng ay nagulat sa kanyan ni Huang Feng. Hindi nila inaasahan na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Kahit ngayon, hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyayari, at isa sa kanilang mga kasama ay namatay sa kanilang panig. Tumigil din si Huang Feng sa pagpapaputok, hindi dahil walang bala, kundi dahil masyadong malakas ang tunog ng kanyan, at natatakot din si Huang Feng na lumala ang mga bagay. Sa oras na iyon, mabubunyag ang sekreto ng kanyang sasakyan. Siya ay nagpakita, huwag mag-alala tungkol sa iba pang mga bagay, shoot para sa akin. Sa mga taong dumating para tambangan si Huang Feng, ang sabi ng pinuno na may malungkot na mukha. Noong una, buo ang tiwala niya sa aksyon ngayong gabi, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Hindi niya nahuli si Huang Feng, at nawalan na siya ng isang tao sa kanyang tabi, na nagpalungkot sa kanya. Pagkababa ni Huang Feng sa sasakyan, naramdaman niya ang isang bala na tumutusok sa kanya. Dali-dali niyang ginamit ang mala-wave na micro steps, at habang umiiwas, lumapit din siya sa isa sa mga taong iyon. Sa oras na ito, ang mga taong iyon ay hiwalay na lahat, kaya maaari lamang siyang pumili ng isa sa kanila at pagkatapos ay patayin sila ng isa-isa. Nagpatuloy ang tunog ng putok ng baril, ngunit ang mga bala na iyon ay tumama lamang sa paligid ni Huang Feng, at hindi makatama kay Huang Feng. Dahil sa sitwasyong ito, lalo pang sumimangot ang mga dumating para tambangan si Huang Feng. Nalaman nila na ang target ay mas mahirap kaysa sa inaakala nila. Ang husay ni Huang Feng ay lampas sa kanilang imahinasyon. Gayunpaman, dahil tinanggap na nila ang misyon, hindi sila madaling sumuko. Kaya, nag-utos ang pinuno, at pinalibutan ng lahat si Huang Feng, gustong magsanib puwersa para harapin si Huang Feng. Kung tutuusin, bagamat maganda ang kanilang marksmanship, halatang mas pinagkakatiwalaan nila ang kanilang sariling kakayahan. Kaya, kahit na napakaraming tao ang magkasamang nagpaputok, hindi nila mapatay si Huang Feng, ngunit hindi sila tuluyang nawalan ng pag-asa. Dumating ka sa tamang oras. Nang makitang nakapaligid sa kanya ang lahat, si Huang Feng ay hindi nagulat, ngunit natuwa, at ang kanyang kanang kamay ay nakakuyong upang salubungin ang taong nasa kanyang harapan. Feng! Gaya ng inaasahan, nagsalpukan ang mga kamao ng dalawang lalaki. Pagkatapos, narinig ng mga tao ang isang kotsa na tunog. Ang mga buto ng kanang kamay ng lalaki ay natusok sa balat dahil sa malaking impact at lumitaw sa hangin. Kasabay nito, naririnig ang tunog ng mga buto. Ang taong iyon ay nagpakawala ng isang nakakaiyak na sigaw. Dahil sa sobrang sakit ng mukha niya, mas naging mabangis ang ekspresyon niya. Si Huang Feng ay sumipa palabas gamit ang kanyang kanang paa, na may sipa sa dibdib ng taong iyon. Agad na pinalipad ang katawan ng taong iyon. Talagang ginamit ni Huang Feng ang kanyang buong lakas sa pagkakataong ito, kaya patay na ang tao sa dalawang simpleng pag-atake ni Huang Feng. Natigilan ang ibang tao sa eksena. Kung inaakala nilang magulo lang si Huang Feng noon, ngayon, naramdaman nila na si Huang Feng ay sadyang nakakatakot, at ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa sa kanila. Huwag kang matakot, isa lang siyang tao. Go! Medyo nag-aalinlangan ang mukha ng pinuno, ngunit pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpasya na ipagpatuloy ang pag-atake. Kaya, ang lahat ay muling naglunsad ng isang pag-atake kay Huang Feng, ngunit si Huang Feng ay hindi pa rin natatakot, at sumuntok, na naglabas ng mga after images, at sa pamamagitan ng palitan, natuklasan din ni Huang Feng na ang lakas ng mga taong ito ay malayo sa mga ordinaryong tao, at maging si Huang Feng ay naramdaman ang aura ng ilang panloob na puwersa sa kanila, na hindi madali. Mula kay Bai Xiaoro,
alam ni Huang Feng na sa totoo lang, kakaunti ang mga taong may panloob na puwersa, at mas kaunting mga eksperto. Karamihan sa mga tao na may panloob na puwersa ay maaaring maglinang sa antas ng isang pangalawang rate na dalubhasa, na napakahirap na, at ito ang resulta ng maraming taon ng paglilinang. Siyempre, may mga mayayaman at makapangyarihang pamilya din ang may kanya-kanyang bodyguard. Sa mga bodyguard na ito, marami ang marunong gumamit ng internal energy. Higit pa rito, dahil sa masaganang mapagkukunan, ang bilis ng kanilang paglilinang ay mas mabilis kaysa sa mga taong hindi kaakibat. Gayunpaman, napakahirap pa ring makapasok mula sa second rate hanggang first rate. Sa mga tao sa harap ni Huang Feng, naramdaman ni Huang Feng na ang iilan na may panloob na puwersa ay nasa pagitan ng ikatlong antas at pangalawang antas, na napakalakas na para sa mga ordinaryong tao, ngunit para kay Huang Feng, malinaw na hindi ito sapat, kahit na marami sila, wala pa rin itong silbi. Sa proseso ng pakikipaglaban ng mga taong ito kay Huang Feng, lalo silang lumaban, lalo silang natakot. Bagamat naramdaman nila na talagang malakas si Huang Feng, pagkatapos ng tunay na laban, nakaramdam sila ng kawalan ng pag-asa, at iyon ay, kahit anong pilit nila, hindi nila matamaan si Huang Feng, at hindi man lang nila mahawakan ang kanyang damit, ngunit patuloy silang inaatake ni Huang Feng, at isa-isa silang natamba. Ang pag-atake ni Huang Feng sa pagkakataong ito ay medyo mabigat, kung tutuusin, ang mga taong dumating sa pagkakataong ito ay hindi mga ordinaryong tao, at kung hindi siya nakaupo sa hover na sports car na ito, kung gayon ay nasa panganib siya. Bukod dito, talagang natagpuan ng mga taong ito ang lugar na ito, na nagparamdam kay Huang Feng ng matagal na takot, kaya ang kanyang pag-atake ngayon ay mas malupit kaysa karaniwan. Kabanata 11:17. Wala pang 3 minuto, napatumba na ni Huang Feng ang 4 o 5 tao. Sa pagkakataong ito, 7 o 8 lang sila. Masasabing karamihan sa mga tao ay itinumba ni Huang Feng. Bukod dito, ang mga taong ito na natamba ay namatay sa lugar o malubhang nasugatan. Kung bakit hindi lahat sila napatay, ito ay dahil plano pa rin ni Huang Feng na alamin ang kanilang mga pagkakakilanlan mula sa kanilang mga bibig. Umalis. Nang si Huang Feng ay handa ng patayin ang lahat ng natitirang tao sa isang pagkakataon, ang natitirang 3 tao ay tiyak na gustong umatras. Tulad ng para sa kanilang mga kasama sa lupa, sa oras na ito, wala silang masyadong pakialam. Buti na lang at nakatakas sila. Para naman sa mga kasama nila, makakaisip sila ng paraan para iligtas sila mamaya. Sa tingin mo maaari kang pumunta at umalis ayon sa gusto mo. Walang intensyon si Huang Feng na palayain ang mga taong ito. This time, galit na galit siya. Not to mention who these guys were. Nahanap talaga nila ang paligid ng kanyang tirahan. Malinaw, sila ay isang malaking banta. Maayos naman siya, ngunit maraming babae sa kanyang tirahan. Kung sila ay nagkaroon ng anumang mga aksidente, ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap para sa kanya. Sa makatuwid, itinaas ni Huang Feng ang kanyang kanang kamay at itinuro ang isa sa mga taong tumatakas. Tapos, nahulog yung taong yun na parang binaril. Napahiga siya sa lupa at humagulgol. Ginawa ni Huang Feng ang parehong bagay sa 2 pang tao. Ang 2 pang tao ay bumagsak lahat sa lupa at hindi na makapagpatuloy sa pagtakbo. Siyempre si Huang Feng ay gumagamit ng 6 Pulse Legendary Sword. Sa orihinal, bago ang huling transmission, isang daliri lang ang natutunan ni Huang Feng, at minsan hindi niya ito magagamit. Gayunpaman, sa taon pagkatapos ng Apocalypse, si Huang Feng ay walang tigil na nagsasanay ng 6 Pulse Legendary Sword. Pagkatapos ng 1 taon ng pagsasanay, hindi lang 3 daliri ang nagamit niya ngayon, ngunit ang sitwasyon kung saan hindi niya ito magagamit ay paunti-unti na rin. Sa oras na ito ay pinakamahusay na gamitin ito upang harapin ang 3 tao na tumakas. Sabihin mo, sino ka? Tinapakan ni Huang Feng ang isa sa dibdib ng mga tao at tinitigan siya ng mapagpakumbaba. Nalaman na lang niyang nag-uutos pala ang taong ito. Malinaw, ang grupong ito ng mga tao ay pinamunuan niya. Humph! Tumingin ang lalaki kay Huang Feng at ngumuso. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo sa gilid at hindi na tumingin kay Huang Feng. Malinaw, wala siyang balak na sagutin ang tanong ni Huang Feng. Matigas ang ulo mo, ngumisi si Huang Feng. Pagkatapos, itinaas niya ang kanang paa at tinapakan ang isang kamay ng kalaban.
Sa isang kaluskos, maririnig mula sa kamay ng taong iyon ang tunog ng mga bali ng buto. Ang taong iyon ay agad na pinagpawisan ng malamig. Namutla ang mukha niya. Sa pagkakataong ito, tumingin siya kay Huang Feng, ngunit puno ng mali siya ang kanyang mga mata. Huang Feng, huwag kang masyadong magmalaki. Kahit patayin mo kami, patay ka. Oh, patay na ako. Gusto kong makita kung sino ang papatay sa akin. Casual na sabi ni Huang Feng habang tinatapakan ang kabilang kamay ng lalaki at nabali ito. Bagamat halos himatayan ang lalaki sa sakit, nagngangalit ito at hindi ibinunyag ang kanyang pagkatao. Si Huang Feng ay hindi nagmamadali. Pinlano niyang hulihin ang mga taong ito at pagkatapos ay dahan-daang tanungin sila. Magaling si Bai Xiaoro sa interogasyon, ngunit wala siya ngayon. Ang isa pa ay si Tian Jun. Dapat magaling din siya dito. Kaya, kinuha ni Huang Feng ang kanyang mobile phone at tinawagan si Tian Jun. Hiniling niya sa kanya na magdala ng ilang mapagkakatiwalaang tao at lumapit para tanungin ang mga taong ito. Para sa mga pinatay ni Huang Feng, inilagay sila ni Huang Feng sa kanyang storage ring. Siyempre, ang eksenang ito ay hindi nakita ng ibang tao sa eksena. Maya-maya ay dumating si Tian Jun, at may dalawang tao sa tabi niya. Kilala ni Huang Feng ang isa sa kanila. Siya yung naka-undercover kanina. Mukhang nagtiwala talaga si Tian Jun sa kanya. Itanong sa mga taong ito at tanungin ang tungkol sa kanilang mga pagkakakilanlan. Sabi ni Huang Feng kay Tian Jun. Tumango si Tian Jun at naglakad papunta sa 4 na taong nakahandusay sa lupa kasama ang kanyang 2 anak. Gayunpaman, nang lumakad siya sa taong kaka-interrogate lang ni Huang Feng, bahagyang nagulat siya. Anong problema? Nakita ni Huang Feng na parang nanghina siya, kaya nagtanong siya. Nakita ko na ang taong ito dati. Mukhang mula siya sa pamilya Pang sa kabisera. Dati, noong sinusubaybayan ko ang ama ni Pang Chengfo, nalaman kong nagpadala muli ng mga tao ang pamilya Pang sa kabisera, at isa na siya doon. Tinuro ni Tian Jun ang pinuno at sinabing, hindi sinasadyang iwasan ni Tian Jun ang taong iyon, kaya narinig ng taong iyon ang mga salita ni Tian Jun. Pagkatapos noon, nagbago ang kanyang mukha, at sinabi niya kina Huang Feng at Tian Jun, ano ang magagawa mo kahit alam mo? Ang pamilya Pang ay hindi isang bagay na maaari mong harapin. Kung lalabanan mo ang pamilya Pang, patay ka. Panipi. Nang matapos siyang magsalita ay sinipa siya ng mga taong dinala ni Tian Jun. Nasasaktan ang lalaki at biglang naging tapat. Sa orihinal, sa kanyang kakayahan, hindi niya kailangang matakot sa mga maliliit na gangster na ito. Gayunpaman, sa proseso ng pakikipaglaban kay Huang Feng ngayon, siya ay malubhang nasugatan ni Huang Feng, kaya ngayon kahit isang maliit na gangster ay hindi niya kayang harapin. Matapos marinig ang kanyang mga salita, sigurado si Huang Feng na ang mga taong ito ay mula sa pamilya Pang. Dati, talagang pinaghihinalaan ni Huang Feng ang pamilya Pang. Pagkatapos ng lahat, pinaghihinalaan na siya ng pamilya Pang, at ang pamilya Pang ay may lakas na ipadala ang mga taong ito. Gayunpaman, hindi. Inaasahan ni Huang Feng na talagang walang awa ang ama ni Pang Chengfo. Walang ebidensya na magpapatunay na siya ang pumatay sa kanyang anak, at direkta siyang nagpadala ng mga tao upang patayin siya. Tanungin silang mabuti at hayaan silang sabihin sa amin ang lahat ng nalalaman nila. Sabi ni Huang Feng kay Tian Jun. Okay, sagot ni Tian Jun. Pagkatapos noon, umalis siya at ang kanyang mga kampan kasama ang mga taong iyon. Halatang gusto niyang tanungin sila ng maayos. Pamilya Pang, hehe, tumingin si Huang Feng sa likuran ni Tian Jun at ng iba pa habang sila ay umalis, nakatayo sa parehong lugar at nagbubulungan. Pagkatapos noon, tumalikod si Huang Feng at bumalik sa villa na may maluwag na mukha, na parang walang nangyari noon. Gayunpaman, sa puso ni Huang Feng, nakalkulan na niya. Hindi masyadong tago ang lugar na tinitirhan niya ngayon. Hanggat may gustong mag-imbestiga, napakadali pa ring malaman. Mabuti naman para sa kanya, ngunit dito nakatira ang kanyang mga babae. Hindi niya maaaring hayaan silang malagay sa panganib. Sa makatuwid, nang bumalik si Huang Feng sa villa, sinabi niya kay Suyamo at sa dalawa pa na kukuha siya ng ilang katulong dito upang maging responsable sa paglilinis ng villa. Maninirahan din sila sa villa sa hinaharap. Si Suyamo at ang dalawa pa ay walang pinaghihinalaan. Sa bagay, hindi naman maliit ang villa na binili ni Huang Feng. Normal na umupa ng ilang katulong upang maging responsable sa karaniwang paglilinis.
Kabanata 11:18. Siyempre, ang mga katulong na inupahan ni Huang Feng ay hindi mga ordinaryong tagapaglingkod. Sila ang mga alipin na ipinagpalit niya mula sa storage box. Ang mga taong ito ay nasa tuktok ng pangalawang antas. Sa mga taong ito sa paligid, imposible para sa isang ordinaryong tao na makalusot kay Suyumo at sa iba pa. Bukod dito, para sa kapakanan ng privacy, ipinagpalit ni Huang Feng ang lahat ng babaeng alipin sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay ang mga aliping ito ay talagang maganda. Sila ang mga uri na madaling makaakit ng atensyon ng opposite sex kapag naglalakad sila sa kalsada. Dahil dito, bahagyang nalungkot si Huang Feng dahil ipinagpalit niya ang mga aliping ito hindi lamang para protektahan nila si Suyamo at ang iba pa rito. Kadalasan, kapag si Suyamo at ang iba pa ay pumasok sa trabaho, sinusundan nila sila. Kung sila ay masyadong maganda, ito ay magiging madali upang maakit ang pansin. Gayunpaman, dahil ipinagpalit na niya ang mga ito, maaari lamang silang tanggapin ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang kahon ng imbakan ay walang function ng refund, at ang mga alipin na ito ay nagkakahalaga sa kanya ng maraming pera. Sa makatuwid, hindi natiis ni Huang Feng na itapon ang mga ito. Magagamit niya lang muna ang mga ito. Sana may kakayahan silang itago ang sarili nila. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Sa kabilang panig, ang ama ni Pang Chengfo ay hindi nagpapahinga sa oras na ito. Siya ay nasa kanyang tirahan, naghihintay sa mga taong pinadala niya upang bumalik at magulat. Gayunpaman, ang oras ay halos alas 12 na, ngunit wala pa ring balita. Wala sa mga taong pinadala niya ang bumalik. Anong nangyayari? Napakatagal ng pakikitungo sa isang Huang Feng. Napakunot ang noo ng ama ni Pang Chengfo at nag-isip. Hindi nagkamali sina Huang Feng at Tianjun. Ang mga taong umatake kay Huang Feng ngayong gabi ay talagang ipinadala ng ama ni Pang Chengfo. Ang mga taong ito ay kararating pa lamang sa Jiangzhou mula sa Imperial Capital hindi pa matagal na ang nakalipas. Sa pananaw ng ama ni Pang Chengfo, tiyak na walang problema sa napakaraming tao na nakikitungo kay Huang Feng. Siyempre, dahil din sa pagkakakilanlan ni Huang Feng bilang miyembro ng National Security Agency, kaya nagpadala siya ng napakaraming tao ng sabay-sabay para lang maging ligtas. Gayunpaman, tila may ilang mga pagbabago sa mga bagay na inaakala niyang walang palya. Hindi pa bumabalik ang mga iyon. Bagamat hindi pa rin inisip ng ama ni Pang Chengfo na naaksidente sila, sa oras na ito, naramdaman na niya na tila hindi kasing simple ng iniisip niya. Tawagan mo sila at tanungin kung ano ang nangyayari. Sa wakas, nawalan ng pasensya ang ama ni Pang Chengfo at sinabi sa isang gwardya sa tabi niya. Ang pangunahing dahilan ay ang masamang pakiramdam sa kanyang puso ay lumalakas at lumalakas. Oo, isang guard na nakatayo sa tabi ng ama ni Pang Chengfo ang tumugon. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at nag-dial ng numero. Gayunpaman, 4 o 5 beses siyang nag-dial, ngunit wala pa ring epekto. Anong nangyayari? Tanong ng ama ni Pang Chengfo. Walang sumasagot sa telepono, sabi ng guard. How can this? Kahit wala naman silang ginagawa, they can always answer the phone. Paanong walang sumasagot? Nagdududang sabi ng ama ni Pang Chengfo. Halatang hindi niya akalain na hindi pa bumabalik ang mga iyon dahil nabigo ang misyon. Sa kanyang opinyon, ang mga taong iyon ay hindi dapat naghintay kay Huang Feng at wala pang nagawa. Gayunpaman, hindi niya moari kung bakit walang sumasagot sa telepono, at tila walang sinuman dito ang makakasagot sa kanya. Tumawag ka ulit, sabi ng ama ni Pang Chengfo na may malungkot na mukha. Kaya naman, paulit-ulit lang na matawagan ng gwardya ang mga taong iyon, ngunit pareho ang resulta. Wala man lang sumasagot sa phone. Okay, pwede ka nang lumabas. Sa wakas, makalipas ang mahigit 1 oras, pinatigil ng ama ni Pang Chengfo ang walang kabuluhang aksyon ng mga gwardya. Natanggap na niya ang katotohanang nawala ang mga taong pinadala niya sa hindi malamang dahilan. Sila ay nawala ng tahimik. Bago sila mawala, wala man lang silang panahon para magulat o humingi ng tulong. Sa pagmamasid sa gwardya na umalis sa kanyang silid, ang mukha ng ama ni Pang Chengfo ay lubos na malungkot. Hindi niya talaga maisip kung ano ang nangyari. May kinalaman kaya kay Huang Feng ang pagkawala ng mga gwardya na iyon? Ito ay imposible. Si Huang Feng ay isang tao lamang. Gaano kaya siya kalakas?
Higit pa rito, maaga silang nag-ambush, para mahuli nila si Huang Feng nang hindi nakabantay. Sa kasong ito, kahit na umalis muli si Huang Feng, siya ay nakatakdang mamatay. Gayunpaman, kung wala itong kinalaman kay Huang Feng, saan nagpunta ang mga taong iyon? May kaugnayan kaya ito sa Cai family. Alam din ng ama ni Pang Chengfo na ang Cai family ay naghahanap ng mga assassin sa panahong ito, ngunit wala siyang masyadong pakialam. Napakaraming bantay sa paligid niya. Kahit na makahanap ang kabilang partido ng isang assassin, hindi siya masyadong nasa panganib. Gayunpaman, ngayon ay tila minamaliit niya ang pamilya Cai. Pagkatapos ng lahat, ang Cai family ang lokal na tyrant dito. Nagkaroon sila ng pera at kapangyarihan. Kung naghahanap sila ng isang assassin, siguradong makakahanap sila ng isang napakalakas. Marahil ay may kaugnayan sa Cai family ang pagkawala ng kanyang mga bantay. Sa pag-iisip nito, mabilis na nagpadala ang ama ni Pang Chengfo ng mas maraming tao sa paligid ng kanyang tirahan. Alam niya kung gaano siya kinasusuklaman ni Cai Yud ngayon. Kung talagang dumating ang assassin na nahanap niya, siguradong pupuntahan siya nito. Sa makatuwid, kailangan niyang maging maingat. Hindi inaasahan ni Huang Feng na talagang hindi mauunawaan ng ama ni Pang Chengfo na ang pagkawala ng mga gwardya na iyon ay sanhi ni Cai Yud. Tutal, nakilala na siya ng kabilang partido. Gaano man siya kalakas, siya ay magiging isang second-rate na dalubhasa. Sa mga gwardya na pinadala niya, marami ang may panloob na enerhiya, at mayroon ding ilang second-rate na eksperto. Sa kasong ito, hindi makakaligtas si Huang Feng. Napakataas pa rin ang kahusayan ni Tianjun. Kinaumagahan, nakatanggap si Huang Feng ng tawag mula sa kanya. Umamin na ang mga bantay ng pamilya Pang na kinuha niya. Gayunpaman, hindi sila gaanong nagtapat. Talagang inilipat sila ng ama ni Pang Chengfo mula sa kabisera. Gayunpaman, wala pa sila sa Jiangzhou ng matagal, kaya hindi sila masyadong malinaw tungkol sa kamakailang mga aksyon ng ama ni Pang Chengfo. Gayunpaman, nakatanggap sila ng utos mula sa ama ni Pang Chengfo na patayin si Huang Feng at pagkatapos ay umalis sa eksena nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Malinaw, sigurado na ngayon ang ama ni Pang Chengfo na pinatay ni Huang Feng ang kanyang anak. Gayunpaman, wala siyang ebidensya. Bilang karagdagan, dahil sa pagkakakilanlan ni Huang Feng, hindi muna niya mahuli si Huang Feng at pagkatapos ay pilitin siyang umamin. Sa makatuwid, sa huli, naiisip lang niya na direktang patayin si Huang Feng. Kahit na naghinala ang National Security Agency na ginawa niya ito, wala silang magagawa sa kanya nang walang ebidensya. Gayunpaman, kinalkula ng ama ni Pang Chengfo ang lahat, ngunit hindi niya nakuha ang lakas ni Huang Feng. Ang kanyang pagsusuri sa lakas ni Huang Feng ay halatang hindi sapat, na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Kabanata 11:19. Anong nangyari sa mga taong iyon? Tanong ni Huang Feng. Buhay pa sila, sagot ni Tianjun. Bantayan sila, huwag hayaan silang tumakas, sabi ni Guning. Sabi ni Huang Feng. Sa puso ni Huang Feng, hinatulan na niya ng kamatayan ang mga taong ito. Gayunpaman, hindi niya gustong malunod si Tianjun sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala, hindi sila tatakas, sabi ni Tianjun. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Huang Feng, lumabas si Huang Feng. Nakipag-appointment siya kay Secretary Tan ngayon para pag-usapan ang paggawa ng mga sasakyan, kaya hindi siya malate. Dahil sa utos ni Secretary Tan, madaling pumasok si Huang Feng sa opisina ni Secretary Tan. Nakita niya ang ilang leader mula sa ibang lungsod na naghihintay sa labas ng opisina ni Secretary Tan upang iulat ang sitwasyon kay Secretary Tan. Nagulat silang lahat nang makita siyang pumasok sa opisina ni Secretary Tan sa patnubay ng kanyang sekretarya. Sino ang lalaking iyon? Bakit siya diretsyong pumasok? Naguguluhang tanong ng isang leader. I don't know him, but look at Secretary Tan's secretary. He was very polite to that young man. Obviously, hindi ordinaryong tao ang binatang yan, another leader said. Ang mga taong ito ay napakahusay sa pagmamasid sa mga ekspresyon ng mga tao. Sa makatuwid, nang sundan ni Huang Feng si Secretary Tan sa opisina ni Secretary Tan, napansin nila ang ekspresyon sa mukha ni Secretary Tan. Si Secretary Tan ay napakagalang at hindi naglagay sa ere. Sa makatuwid, ayon sa ekspresyon at saloobin ng sekretarya ni Secretary Tan,
halos mahuhusgahan ng mga lider na naghihintay sa labas para kay Secretary Tan na si Huang Feng ay hindi isang ordinaryong tao. Natural na hindi alam ni Huang Feng kung ano ang pinag-uusapan ng mga taong iyon sa labas. Sa oras na ito, nakapasok na siya sa opisina ni Secretary Tan. Doon, nakita niya si Secretary Tan, Secretary Qiu, at isa pang tao. Ayon sa panimula ni Secretary Tan, ang taong iyon ay isang pinuno na namamahala sa pagsulong ng pamumuhunan sa lalawigan. Anyway, ang sinumang maaaring lumabas sa opisinang ito ay dapat na pinuno sa probinsya. Malinaw na binigyang halaga ni Secretary Tan ang pulong na ito. Pagkatapos umuwi kagabi, sinuri niya ang nauugnay na impormasyon at nagkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa industriya ng pagmamanupaktura ng sasakyan. Kasabay nito, mas naunawaan niya na kung may isa pang kumpanya ng pagmamanupaktura ng kotse sa lalawigan ng Qing, magkakaroon ito ng malaking epekto sa ekonomiya ng lalawigan. Dahil sa pag-unawa na ito, ang kanyang saloobin kay Huang Feng ay naging mas mabuti at mas mabuti. Napansin ito ng pinunong nangangasiwa sa pagsulong ng pamumuhunan at ng kalihim ni Secretary Tan. Alam nila na si Huang Feng ang mahalagang bisita ni Secretary Tan, kaya natural, hindi nila siya pababayaan. Lihim na nadama ng sekretarya ni Secretary Tan ang swerte na hindi niya pinabayaan si Huang Feng noon. Ngayon tila ito ay napakatalino. Hindi lang si Huang Feng ang pinahahalagahan ni Secretary Tan, kundi si Secretary Qiu din ang nag-aalaga kay Huang Feng. Ang gayong tao ay hindi isang taong maaari niyang pabayaan. Ang pinuno na namamahala sa pagsulong ng pamumuhunan ay humanga sa saloobin ni Kalihim Tan kay Huang Feng. Nabigla rin siya sa mga mapagkukunang pinansyal ni Huang Feng. Dapat itong malaman na ang pamumuhunan sa isang kumpanya ng pagmamanupaktura ng kotse ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng mga ordinaryong tao. Ito ay hindi dahil walang mga tao na may mga mapagkukunang pinansyal sa China, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na pumasok sa industriyang ito. Pagkatapos ng lahat, ang antas ng teknolohiya ay mas mababa kaysa sa mga dayuhang bansa. Kung walang teknikal na reserba at malaking halaga ng pera upang ihanda, ang pagpasok sa industriyang ito ng padalos-dalos ay haantong lamang sa isang miserableng kamatayan. Sa makatuwid, hindi inaasahan ng pinuno na magkakaroon ng ganoong katapangan si Huang Feng. Tsaka parang pinaghandaan na niya ito. Ito ay hindi isang desisyon na ginawa sa isang sandali ng salpok. Sa makatuwid, sa kanyang puso, siya ay may mataas na posisyon sa posisyon ni Huang Feng, at lubos niya itong pinahahalagahan. Naging maayos ang pag-uusap ni Huang Feng at Secretary Tan at ng iba pa. Binigyang diin ngayon ni Kalihim Tan ang malaking kahalagahan sa proyekto ng paggawa ng sasakyan sa mga kamay ni Huang Feng. Sa makatuwid, hanggat walang mga paglabag, ang lahat ng mga pamamaraan ay berdeng ilaw. Higit pa rito, nang aprubahan niya ang lupain para kay Huang Feng, siya ay prangka at direktang inaprubahan ang isang malaking piraso ng lupa para kay Huang Feng. Dapat malaman na napakahirap makakuha ng lupa ngayon. Maraming tao ang gustong gumamit ng lupa sa pagtatayo ng mga bahay, kaya nagdulot ito ng sitwasyon kung saan mahirap makakuha ng lupa. Gayunpaman, malinaw na hindi nahihirapan si Huang Feng ngayon. Siyempre, ang saligan ay kailangan niyang bayaran ng lupa ng masaya. Gayunpaman, talagang inalagaan siya ni Secretary Tan. Hindi mataas ang presyong ibinigay sa kanya, kaya hindi naramdaman ni Huang Feng na mahirap itong tanggapin. Nang umalis si Huang Feng sa opisina ni Secretary Tan, halos tapos na ang talakayan tungkol sa Space-Time Car Manufacturing Company. Ang kumpanyang ito ay nasa bibig pa rin ni Huang Feng, ngunit hanggat payag siya, maaari pa niyang iset up ito ngayon. Siyempre, ang kabisera ay kailangang nasa lugar. Pagkatapos ng lahat, ang halaga ng rehistradong kapital ay makikita mula sa pagpapasya ni Huang Feng. Binigyang pansin din ito ni Secretary Tan. Hindi sinasadya ni Huang Feng na magsinungaling kay Secretary Tan. Dati, sinabi niyang magbabayad siya ng 5 bilyong yuan para sa paunang yugto. Hindi siya mawawala kahit isang sentimo. Ang 5 bilyong yuan para sa isang ordinaryong tao ay isang astronomical figure, ngunit para sa kasalukuyang Huang Feng, posible pa rin ito. Bukod dito, hindi magkakaroon ng labis na presyon. Hello, pinuno. Nang sinundan ni Huang Feng ang sekretarya ni Secretary Tan palabas, biglang binati ni Secretary Tan ang taong naglalakad patungo sa kanila.
Tumingin din si Huang Feng sa kabilang partido, ngunit hindi siya nagsalita. Tumango lang siya dahil hindi naman niya kilala ang kabilang partido. Sa kabutihang palad, ang tao ay tila hindi inilagay si Huang Feng sa kanyang mga mata at lumakad ng diretso sa kanila. Sino yon kanina lang? Hinintay ni Huang Feng na makalayo ang tao at nagtatakang nagtanong sa sekretarya ni Secretary Tan. Ito ang number 2 nanograms ating Qing Province, sabi ng kalihim ni Secretary Tan. So siya pala. Tumango si Huang Feng at sinabi. Narinig na niya ang number 2 na ito dati. Bago dumating si Secretary Tan, siya ang aktwal na namamahala dito. Noong una, maraming tao ang nag-akala na kaya niyang sumulong, ngunit hindi nila inaasahan na si Secretary Tan ay lalabas ng wala sa oras. Kaya naman, number 2 pa rin ang number 2 na ito, at nakatakdang maging masama ang relasyon niya kay Secretary Tan. Sino ang taong iyon? Ang parehong tanong ay itinanong ng numero 2 ng Qing Province. Tinatanong niya ang katabi niyang sekretarya, at halatang alam ng sekretarya na sino, ang tinutukoy ng number 2 ay si Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya kilala si Huang Feng. Kaya naman umiling ang sekretarya at sinabing, hindi ko alam. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya rito. Kung ganyan ang pakikitungo sa kanya ng sekretary ng taong iyon, halatang hindi siya ordinaryong tao. Go and check it out for me. Sabi ng number 2 nanograms Qing Province sa kanyang sekretarya. Kabanata 1120. Okay, mabilis na tumango ang sekretarya. Bagamat hindi niya kilala si Huang Feng, walang maraming sikreto sa looban na ito. Sa makatuwid, kung gusto niyang imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, hindi ito masyadong magulo. Pagkaalis ni Huang Feng sa patio, pumunta siya upang pangasiwaan ang mga pamamaraan para sa pagtatatag ng kumpanya. Sa pagsama ni Secretary Tan, hindi na kailangan ni Huang Feng ng kalahating araw para itayo ang kumpanya. Matapos makita ang nakarehistrong kapital ni Huang Feng, nagliwanag ang mga mata ni Secretary Tan, at tumaas ang kanyang pagsusuri kay Huang Feng. Salamat, Secretary Zhang. Magalang na sabi ni Huang Feng sa sekretarya ni Secretary Tan. Alam niya kung gaano kalakas ang mga sekretarya na ito. Minsan, mas makapangyarihan pa sila kaysa sa mga pinuno ng lungsod. Maaaring kailanganin ni Huang Feng ang kanilang tulong sa hinaharap, kaya napakagalang niya sa kanila. Buti na lang at hindi naman mayabang ang sekretary ni Secretary Tan. Ang kanyang saloobin kay Huang Feng ay palaging napakamagalang. Boss Huang, you must be joking. Wala akong masyadong naitulong. Since naayos na ang usapin dito, babalik muna ako. Okay, Secretary Zhang. Kailan ka libre? Ililibre kita ng pagkain, sabi ni Huang Feng. You're welcome, sabi ni Secretary Zhang. Nakikita niya na napakaganda ng ugali ni Huang Feng sa kanya, na naging dahilan para maging komportable si Secretary Zhang. Hindi siya minamaliit ni Huang Feng dahil lang sa maganda ang relasyon niya kay Secretary Tan. Tuwang-tuwa si Secretary Zhang tungkol dito. Matapos makita si Secretary Zhang, hindi umalis si Huang Feng. Sa halip, nagpatuloy siya sa pag-set up ng chain store ng Spacetime Restaurant. May ideya siyang magbukas ng sarili niyang restaurant. Dahil narito siya ngayon, maaari rin niyang gawin ito ng magkasama. Bagamat hindi siya sinasamahan ni Secretary Zhang, ang mga empleyado dito ay hindi masyadong nakakalimot. Naalala pa rin nila si Huang Feng. Naalala nila na siya ang taong ginawang magalang ang secretary ng number 1 ng Qing Province. Sa makatuwid, si Huang Feng ay dumaan sa mga pamamaraan ng napakabilis. Habang abala si Huang Feng sa pag-set up ng kumpanya, nalaman ng secretary ng Qing Province's number 2 ang tungkol sa identity ni Huang Feng mula sa kanyang secretary. Alam din niya kung bakit pumunta si Huang Feng sa courtyard ngayon. Huang Feng, parang pamilyar ang pangalan na ito. Bumulong ang secretary ng number 2 ng Qing Province, o tama, ang tumulong kay Secretary Qiu na makuha ang account book ay si Huang Feng. Noong dumating si Cheng Fo sa akin noon, sinabi rin niya sa akin ang tungkol sa Huang Feng na ito. Sinubukan ko pang angguluhin ang kumpanya niya noon, ngunit hindi ako nagtagumpay. Hindi ko inaasahan na lalabas siya dito ngayon. Ang sekretarya ng number 2 ng Qing Province ay walang magandang impresyon kay Huang Feng. Kahit na hindi pa nagkita ang dalawa bago ngayon, hindi ito nakaapekto sa kanyang puot at puot kay Huang Feng. Kung hindi dahil kay Huang Feng,
hindi makukuha ni Secretary Qiu ang account book, at hindi siya makakapag-recruit ng libu-libong sundalo. Hindi sana mapakinabangan ni Kalihim Tan ang sitwasyon para magkaroon ng saligan sa lalawigan ng Qing. Hindi siya mawawala ng prestihiyo sa harap ng kanyang mga nasasakupan, at siya pa rin ang de facto na boss ng Qing province. Gayunpaman, tiyak na dahil sa hitsura ni Huang Feng at sa kanyang intervention kaya siya nasa ganitong sitwasyon ngayon. Masasabing ang dahilan kung bakit siya nasa ganitong sitwasyon ngayon ay may kinalaman kay Huang Feng. Sa ganitong mga sitwasyon, paano magkakaroon ng magandang impresyon kay Huang Feng ang secretary ng number 2 ng Qing province? Gusto niya talagang mamuhunan sa paggawa ng sasakyan. Malaking pera yan. Saan siya kukuha ng ganoon kalaking pera? Higit pa rito, kung talagang matatapos ang proyektong ito ay isa na namang pampulitika na tagumpay para kay Secretary Tan, ang isip ng kalihim ng number 2 ng Qing province sa kanyang sarili. Sa katunayan, kung ang kumpanya ng produksyon ng sasakyan ni Huang Feng ay nasa lalawigan ng Qing, ito ay isang pampulitika na tagumpay para kay Secretary Tan at sa kalihim ng number 2 ng lalawigan ng Qing. Gayunpaman, ang kalihim ng number 2 ng lalawigan ng Qing ay malinaw na walang magandang impresyon kay Huang Feng. Isa pa, ang proyektong ito ay halatang hinayla ni Secretary Tan, kaya ayaw niyang magtagumpay ang proyektong ito. Sa pag-iisip nito, nagkaroon ng ideya ang kalihim ng number 2 ng Qing province. Ano man ang mangyari, kailangan niyang pigilan si Huang Feng sa pagsisimula ng kumpanyang ito. Hindi alam ni Huang Feng na siya ay tinarget muli ng sekretarya ng Qing provinces no. Dalawa, sa kanyang opinyon, sa tulong at suporta ni Secretary Tan, tiyak na walang magiging problema. Gayunpaman, malinaw naman, ang mga gawain ng Qing province ay mas komplikado, at talagang mahirap sabihin kung ano ang mangyayari sa huli. Matapos dumaan si Huang Feng sa mga formalidad, nakatanggap siya ng tawag mula sa punong nayon ng Jiaochu Village. Sinabi niya na gusto niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa pagpapaupo ng lupa at umaasa na si Huang Feng ay magkakaroon ng oras upang pumunta doon. Nais din ni Huang Feng na lutisin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon, kaya pagkatapos ng simpleng tanghalian, nagmaneho siya patungong Jiaochu Village. Iba ang huling pagpunta niya rito. Bago siya dumating sa Jiaochu Village, nakita ni Huang Feng ang maraming tao na gumagalaw sa bokana ng village. Malinaw, mayroong higit sa isang tao doon. Nang papalapit na ang sasakyan ni Huang Feng, nalaman niyang hindi siya nagkakamali. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Zhao Kaihua ang nasa pasukan ng nayon. Maraming taga-baryo, mukhang hinihintay siya ng mga taga-nayon na ito. Nang makita nilang paparating ang sasakyan niya, napatingin silang lahat sa sasakyan niya. Nakita ni Huang Feng ang pamilyar na figure ni Zhao Kaihua sa karamihan. Hininto niya ang sasakyan at lumabas. Matapos makita si Huang Feng, sumigaw si Zhao Kaihua ng malakas, "Hoy, hey, ito si Boss Huang na gustong kontratahin ang lupain mo." Lahat gumawa ng paraan. Hayaang dumaan si Boss Huang. Siya si Boss Huang. Mukha siyang bata. Oo, pakiramdam ko mas bata siya sa anak ko. May pera ba talaga siya para kontratahin ang lupa natin? Binayaran pa niya kami para tulungan siyang magsaka. Panipi, hindi dapat mali. Hindi ba sinabi ng punong nayon? Hindi siya dapat nagsisinungaling sa atin. Matapos malaman ng mga taga-nayon ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, pinalibutan nilang lahat si Huang Feng at pinag-usapan siya. Sa pamamagitan ni Zhao Kaihua at ng punong nayon, si Zhao Jiang'ang, alam na nila na may isang malaking amo na gustong kontratahin ang kanilang lupa. Ang presyo ay hindi mababa. Bukod dito, gusto niyang upahan ang mga ito upang magsaka para sa kanya. Halos kasing taas ng sweldo ng kanilang mga anak na nagtatrabaho sa labas. Sa makatuwid, matapos malaman na darating si Huang Feng ngayon, lahat sila ay tumakbo sa pasukan ng nayon upang makita si Huang Feng. Gusto nilang makita kung anong uri ng tao ang malaking amo na ito. Si Huang Feng ay napapaligiran ng napakaraming tiyuhin at tiyahin. Nakaramdam siya ng kaunting awkward, ngunit sa kabutihang palad, ang mga taong ito ay hindi pag-alit. Hindi lang sila naniwala sa kanya. Sino ang nagtanong sa kanya na magmukhang bata pa? Siya ay mas bata kaysa sa marami sa kanilang mga anak. Sa oras na ito, naglakad si Zhao Kaihua patungo kay Huang Feng kasama ang isang napakatapat na mukhang binata.
Nakangiti niyang sinabi kay Huang Feng, Boss Huang, ito ang anak ko, si Zhao Da. Hindi mo ba sinabi na gusto mong kumuha ng magsasaka para sa iyo noong nakaraan? Kaya tinawagan ko ulit ang anak ko at hiniling kong sakahan ka rin. Panipik.